The next interpellator is Congressman Benny Amante. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Hello, Cassie. Cassie and Alice. Hello. Oh, bakain ako ng hopya, oh. Ito. Alice, kumakain ka ba ng hopya? Hindi. Hindi Chinese po. ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ako. Ba't ako, Pilipino, kumakain ng hopya? Ako po You siguro have Filipino. invoked the right of self-recrimination. Hindi po ako kumakain pa ng hopya. Thank you Ito, po. magkwentuhan lang tayo dito. Wala na yung mga legal-legal. Hindi mo kailangang abogado mo. Kwentuhan tayo. Sabihin mo sa akin kung mayaman ba kayo? Pamilya niyo, mayaman? Hindi naman po siguro na mayaman. O, pero hindi kayo mahirap. Opo. Talagay natin, ikaw ay middle class. Eka nga, no? Opo. Ang magulang mo ay nagpunta ng Pilipinas. Kailan? Yung tatay ko po, hindi po ako masyado sure po kung kailan po talaga, Your Honor. Pero yung nanay mo, Ang sinabi po sa akin ng tatay ko po, actually lumaki po ako, wala pong kasamang nanay. so hindi mo kilala yung nanay mo. Hindi po. Oo, yung tatay mo lang ang kilala mo. Yung tatay ko po, ang kasama ko pong lumaki po. Sino ang Pilipino sa kanila? Sa kanilang dalawa? Yung tatay ko po ay Chinese at yung nanay ko po ay Filipino. So, ang nanay mo, Filipino, siya ba ay natural born o naturalized Filipino? Hindi ko na po alam, Your Honor. Hindi ko po siya nakasama lumaki po. Ang alam ko, Mr. Chair, dito ka lumaki sa Pilipinas, di ba? Opo, Mr. Chair. Dito ko pinanganak sa Pilipinas. Doon sa birth certificate, opo, nakalagay po sa Tarlac po. Pero kung Chinese yung tatay mo, nanay mo ay naturalized Filipino, ikaw rin ang magde-decide when you get to be 18 years old kung Filipino ka o Chinese, correct? I think, opo. So, anong 18 years old ka, ang pinili mo ay maging Pilipino. Ever since po, alam ko po ako po ay isang Filipino po. So, hindi ka nag-decide when you were 18 na ikaw ay gusto maging Pilipino. Your Honor, ever since po, alam ko po ako po ay isang Filipino po. Hindi, teka. Nabanggit mo, ang iyong tatay ay Chinese eh. Ang nanay mo, Pilipina eh. Diba? So, tama ba, Mr. Chair, na kinakailangan ang isang pinanganak ng banyaga at ang nanay po ay Pilipino, automatic ba na siya ay Pilipino, Mr. Chair? Tanong nga yung abogado mo kung automatic na ikaw ay Pilipino, kung ang nanay mo ay Pilipino. Opo, natural born po pag natural born po ang nanay. Kapag ang nanay ay Pilipino. Opo, Your Honor. So hindi kayo masyadong mayaman, pero ikaw ay nagtapos ng high school sa Grace Christian High School. Your Honor, hindi po. Saan ka nagtapos ng high school? Your Honor, homeschool po ako. Mo si Rubilin, ano? Homeschool. Saan galing yung Rubilin na teacher mo? Saan galing siya? Anong school? Si Teacher Rubilin po, hindi po siya talaga galing sa school po, pero siya po yung nagturo po sa akin. Mong sabihin, tinuruan ka ng ni Rubilin na hindi mo alam kung siya talagang teacher o hindi. Your Honor, alam ko po siya isang teacher dahil siya po yung nagtuturo po sa Ang akin. alam ko sa homeschooling, dapat ang magtuturo sa'yo ay teacher din at dapat merong official na lisensya mula sa school. Opo, Your Honor. Pinaliwanag po sa akin last time po sa Senate. Yung sa akin po kasi parang tutorial po ang nangyari po sa amin. Saan ang galing yung school? Saan galing na school? Si Teacher Rubilin po, wala po siyang pinanggalingan po na school. Siya lang po yung nagturo po sa akin. Meron siya pinanggalingang school, hindi pwedeng wala eh. Wala po, Your Honor. Hindi mo alam. Wala po. Pero nagtapos ka ng high school. Hindi po, Your Honor. Hindi ka nagtapos ng high school. Hindi Hindi po. ka rin nakapag-college. Hindi po. Ay pareho pala kayo ni Cassandra.
Si Cassandra, nag-graduate na elementary. Hindi ka nag-high school, Cassandra, di ba? Hindi ka nag-high school sa Pilipinas, di ba? Cassandra, Hindi po ako nag-high school. dito ka nag-elementary, di ba? Kick out ka, ikaw ay drop out sa school, di ba? Sa Opo. Pilipinas. Opo. O saan ka nag-high school? Wala po. Hindi Ama. po ako nakapag-high school, Aba, Mr. Chair. pinag-uusapan namin kanina rito, you're 38 years old, Alice, hindi ka nag-high school, hindi ka nakatapos. Si Cassandra, 24 years old, hindi nagtapos ng elementary. Kaya sabihin ko sa inyo, ang galing nyo. Can you imagine, huwarap kayo sa Senado? Oo. Nagalit sa inyo yung mga senador. Oo. At umaharap kayo dito sa Kongreso. Ay hindi kami maaaring magalit sa inyo. Natatawa nga ako sa iyo eh. Oo. Kanina tawa ka ng tawa, hindi ko alam anong tinatawanan mo eh. But what I'm saying is, hindi ka nakatapos ng high school, pero ang galing mong magsalita. At ang galing mong magsinungaling. Tama ba ako, Miss Alice? Hindi po ako nagsisinungaling po, Your Honor. Hindi ka nagsisinungaling. So mula nung bata ka hanggang ngayon, nagsasabi ka ng totoo. Mula bata po siguro po may nangyari pong white lies. Pero ngayon araw po, hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo, Your Honor. Kahit white lie, hindi ka nagwa-white lie ngayon. Hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo. Talagang hindi ka nakapag-college, ha? Hindi po, Your Honor. Wala kang diploma ng high school. Wala po, Your Honor. Hindi ka nag-aral sa Grace. Hindi po. Hindi ka nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, regarding po sa Grace Christian High School, meron po silang ina-alleged po sa akin na issue po sa citizenship po. I don't Kaya care I kung anong invoke po. allegations yan. Ang tinatanong kita, kung ikaw ay nag-aral sa Grace Christian High School. Your Honor, hindi po. Okay. Sa kayo nakatira nung nag-elementary ka, nag-high school ka? Your Honor, ever since po nakatira po kami sa farm po. Saan? Sa farm po, Tarlac po. Farm Tarlac, sa Bamban ba? Opo, Your Honor. Doon ka lumaki. Opo, Your Honor. Marami kang barkada ron? Barkada po na bata, wala po. Kasi nasa loob po kami ng compound. Hindi ka lumalabas ng farm. For biosecurity po, hindi po. Bakit? Anong iimon sabihin for security purposes hindi ka lumalabas? For biosecurity po. Ano yung biosecurity? Ano ibig sabihin Biosecurity po, para iwas po magkasakit po yung mga baboy. nun? Iwas alin? Iwas po na magkasakit po yung mga baboy. Hindi ka naman. Bio. Paano magkakasakit yung mga baboy? Pinapaliwanag sa akin ni Kong Dan Fernandez kung ano yung bio, pinapaliwanag niya sa akin. Ibig sabihin, si Kong Fernandez, medyo sympathetic sa'yo. Oo. Yeah. Ganun yun. Hindi, bio eh. Di ba? So, hindi ka pinapalabas dahil may mga alaga kang baboy. Opo. Yan po yung business po. So, wala kang barkadang anuman sa Babantarlak. Your Honor, bata po, wala po. Wala. Nung malaki ka na at medyo dalaga ka na, nagkaroon ka na ng mga kaibigan. Meron po, supplier ng mais, supplier ng saan? gamot. Taga saan? Taga Banban din. Meron pong taga-Bamban, meron din pong taga-Concepcion, Okay. taga-Kapas. Kung ikaw ay hindi nagkaroon ng barkado nung bata ka pa, paano ka naging mayor ng Bamban? Kasi alam mo, nung ako naging congressman, Opo. marami kong kaklase ron sa distrito ko eh. Opo. Oo, marami kong kaklase sa distrito ko. Wala akong masyadong kamag-anak, pero yung mga kaklase ko, yung mga barkada ko, tumulong sa akin. Pero ikaw, nakakapagtaka, hindi ka nag-graduate ng college, no? Wala kang masyadong barkada sa Bamban, pero naging mayor ka ng Bamban. Bakit? Your Honor, ang tumulong po sa akin, yung former po na mayor, binigay po niya sa akin yung line-up po niya at mga leaders po niya. Yung former mayor ang tumulong sa'yo. Opo. Anong pangalan po nung former mayor? Mayor John Feliciano. Mayor Feliciano. Opo. Ma'am Alice, 2022, tumakbo ka na
at umupo ka na bilang mayor. Of course, you confirm that because that is a common knowledge, no? Opo. I'll be showing some pictures, ma'am, ha? I hope you please enlighten us kung sino itong larawan na ipapakita ko sa iyo. I am referring to the picture on the right of the monitor. Opo. Alice Leal Goo Bamban. Opo. Kayo po ba ito? Yes, Your Honor. And can you please enlighten us, ano po ba ang nakasulat dito sa poster na ito? Your Honor, ang alam ko po dyan, yan po ay isang newspaper po na from the, I think, Chinese community na kinakongratulate po nila. Yung daddy ko po. Yung dad ko po kasi isang Chinese. And why are they congratulating your dad who is also a Chinese? Sila po yung, ano po since Chinese, tingin ko po since Chinese po sila, at nag-congratulate po sila through Chinese newspaper. I consulted some people who know how to read these Chinese characters. And according to them, the exact translation of these characters goes like this. Congratulations to the first Chinese mayor, Alice Leal Goo of Bamban. Ma'am, wala pong ganun nakalagay. Okay. Can we proceed to the next picture? Can you please enlighten us who is in this picture? Ma'am, for that question po, I think I cannot answer. I invoke my right against self-incrimination since may pending case po sa akin about the citizenship. About the citizenship. But would you agree with me if I would say, kamukha mo yung nasa picture? Ma'am, I will not confirm po. Let us proceed to the third picture. The third picture is your passport from the Republic of China. Do you confirm this? Ma'am, I'm not confirming it. I have 8 pending cases on the court. I invoke my right against self-incrimination po, ma'am. Sorry po. Nonetheless, Mr. Chair, I wish to manifest that the third picture is the picture of the passport of Alice Goo, issued by Chinese government, where the name of her mother, Lin Wenyi, is indicated, and she is described as the dependent of a holder of special investor resident visa. The mother is even described as from Fujian province. And I wish to go back to the first picture. Miss Alice Goo was described also as from Fujian province. And I understand that Miss Alice Goo acknowledged only the first slide and refused to identify the second and the third slide. Nonetheless, Mr. Chair, I wish to manifest that these documents are evidence to show that indeed the nationality of Ms. Goo is Chinese. Nonetheless, Mr. Chair, in order to realize her intention, run to a public position, bring growth and prosperity to the municipality of Bamban, including the people who lives thereat, Ms. Alice Goo allowed, if not she's the one who purposely caused the same, the late registration of his birth, and even the application of her Philippine passport. I understand, Mr. Chair, that the right to run to a public office is a right which is exclusive to Filipino citizens. And I wish to manifest as well that this should be dealt with by law because this is something which open the country to issues of national security and interest, Mr. Chair.